Namayapa na sa edad na 91 ang orihinal na reyna ng pelikulang Pilipino na si Gloria Romero. Bago tayo tuluyang mamaalam sa itinuturing na huling reyna mula sa unang Golden Age of Philippine Cinema, heto ang 10 bagay na dapat malaman tungkol sa kanya. Ipinanganak sa US noong December 16, 1933 sa inang Spanish-American, lumaki naman at nagkaisip na sa Pangasinan si Gloria kung saan tubo ang kanyang ama. Mula 1937 na pagdating ng kanyang pamilya sa Pilipinas hanggang makagraduate siya ng high school sa edad na 16, Pangasinense at English lang ang salitang alam ni Gloria. Kaya hirap siyang magtagalog nang pasukin ng showbiz at nagsimula muna sa pagiging background actor o extra sa mga pelikula. Ang pinakaunang speaking line sana ni Gloria sa isang pelikula ay sa Premier Productions movie na Príncipe Don Juan, starring Efren Reyes and Anita Linda. Pero nakat ito sa final print ng pelikula dahil hindi nasiyahan ng direktor sa pagkakadeliver niya ng linyang "Hihintayin kita, Príncipe Don Juan." Nanatiling background actress si Gloria sa premiere hanggang sa lumipat na siya sa Sampaguita Pictures. Matapos ang mahigit 8 pelikula bilang extra sa parehong premiere at Sampaguita, binigyan ng break ni Sampaguita Big Boss Dr. Jose Doc Perez si Gloria bilang support sa pelikulang Madam X starring Alicia Vergel. Pero bago i-launch, pinalitan muna ni Doc Perez ang kanyang screen name. Mula Gloria Gala ay naging Gloria Romero na siya. Hango sa una niyang direktor sa Sampaguita, ang future national artist na si Eddie Romero. Dahil hirap pa rin magtagalog, binigyan si Gloria ng Tagalog coach, ang aktor at tagalista na si Horacio Morelos mula sa May Santol, Bulacan, na lolo naman ni Julina Magdangal. By 1954, sikat na si Gloria. Dahil kumpiyansa ang Sampaguita sa kanyang drawing power sa kanyang mga pelikula, naging taga-launch pa siya ng karir ng ilang pinapasikat noon na leading men. Katulad ni Rick Rodrigo at Luis Gonzalez na naging ka-love team niya kalaunan. Si Gloria ang kauna-unahang local actress na nanalo ng FAMAS Best Actress Award sa isang comedy movie, Ang Dalagang Ilocana. Sa isang artikulo na inilathala sa American newspaper na St. Petersburg Times noong 1957, inireport na si Gloria ang highest paid actress sa Pilipinas. Ang ibinayad daw sa kanya sa huli niyang pelikula noong 1956 ay $45,000. Adjusted after US inflation rate mula 1956 hanggang 2024, naglalaro sa 518,000 hanggang 527,000 ang halaga ng $45,000 na bayad kay Gloria noon. At kung i-convert sa pesos, base sa exchange rate sa ngayon ay nasa 30 million pesos. Kinikilala noon bilang reyna ng pelikulang Pilipino si Gloria dahil sa kanyang galing at kasikatan. At dahil sa kanya, nagkaroon ng isa pang reyna. Habang naghihintay kay Gloria sa Sampaguita Studios ang isang 15 anyos na babae para magpapirma ng autograph, namataan ang babaeng ito ni Doc Perez at inalok na mag-artista. Ang babae, ang teenager pa noon na si Susan Roses. Matapos ni General Douglas MacArthur, si Gloria ang sumunod na naging endorser ng Coca-Cola sa Pilipinas at kauna-unahang Filipino endorser ng American soft drinks brand na ito. Naging anak ni Gloria ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos sa pelikulang Iginuhit ng Tadhana, The Ferdinand Marcos Story. Ginampanan ni Gloria ang papel bilang First Lady Imelda Marcos.